Aquino. Wala kaming inabutan na tao sa hasyenda, kaya walang benepisyaryo. Kaya ang lupang ito ay amin. Ito ay isang kalokohan, isang kasinungalingan. Dahil ako, doon na ako ipinanganak. Akala nga ng mga magulang ko, napakaswerte ko. Dahil nung ipanganak ako noong 1957, tamang-tamang nabili ng mga pamilyang kowang ko itong Hacienda Luisita. Tapos sasabihin nila na wala silang inabutang tao sa Hacienda Luisita. Doon na nga ako isinilang noong 1957. Ano yung mga tao doon? Di ako pa lang, 10 taon na ako noong 1967. Yung mga magulang ko, yung mga kapatid ng mga magulang ko, yung mga uncle, yung mga lolo ko, na nandoon pa rin. Ang daming pamilya sa Hacienda Luisita. Napaka-brutal. Harap-harapan na nila kami niloloko doon sa Hacienda Luisita. Yan ang mga kasinungalingan nila para lang maging kanila yung lupain ng Hacienda Luisita. Pinangahawakan namin yung mga tinitirikan ng bahay namin, sa amin yun. Dahil binigyan kami ng titulong take, kahit na sinasawuran kami. Dugo at pawis naman. Kung hindi dahil sa amin, yayabong bang ganun yung kayamanan nila? Hindi. Kahit ang dating Pangulong Ferdinand Marcos ay nagsampa ng kaso laban sa Tadeco noong May 7, 1980 at pinapasoli ang Hacienda Luisita sa Ministry of Agrarian Reform para maipamigay sa mga magsasaka sang-ayon sa kondisyon ng GSIS. Kung hindi ito hinarang ng mga kuhuangko gamit ang kasinungalingan na wala naman silang mga taong natagpuan sa hacienda, noon pa sana ay nabawi niya na ng mga magsasaka ang lahat ng dugo't pawis na ibinuwis para sa lupa. Ngunit noon pa man, ayaw nang magpaubaya ng mga kuhuangko. President of the Philippines. As President of the Philippines, Preserve and defend its fundamental law. preserve and defend its fundamental law, Execute its just laws. execute its just law, Do justice to every man. do justice to every man. Dahil sa makasaysayang EDSA Revolution, naging Pangulo ng Pilipinas si Corazon Cojuangco Aquino, isa sa mga tagapagmana ng Hacienda Luisita. Ito ba ang dahilan kung bakit na-dismiss ang kaso ng gobyerno laban sa Tarlac Development Corporation noong May 18, 1988? Land reform at isang haligi ng kampanya ni dating Presidente Corazon Aquino. Hindi lamang isang beses binanggit ng dating Pangulong Aquino ang usaping lupa sa kanyang kampanya. Noong January 6, 1986, ito ang pahayag na maaaring maglarawan sa kanya at sa kanyang pamilya bilang sinungaling. Makasaysayan ang pangako ni dating Pangulong Aquino. Makasaysayan rin ang naging resulta nito noong January 22, 1987. Kung anumang pangarap ang dala ng libo-libong magsasaka habang nagmamarcha, ay walang awang kinitil na mga bala. Ang akala ni dating Pangulong Corazon Cojuangco Aquino, nabigyan niya ng lunas ang suliranin ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita sa pamamagitan ng stock distribution option na nakapaloob sa 1988 Comprehensive Agrarian Reform Program. Sa SDO, pinapayagan ng mga nagmamay-ari ng mga lupain na bigyan ng shares ang mga magsasaka sa korporasyon.
pero hindi sa lupa. Ang totoo, mas nabigyan niya ng lunas ang problema ng pamilya na maharang ang pagdidistribute ng lupa sa mga magsasaka. Noong October 1989, pumirma sa Memorandum of Agreement tungkol sa Stock Distribution Option o SDO ang Tadeco, Hacienda Luisita Incorporated at ang mga magsasaka. Ang pangako ng mga Cojuangco Aquino, sa loob ng 30 taon ay ipamamahagi ang stocks ng Hacienda Luisita. Pinaboto kami ng mga Cojuangco ng yes or no. Ang ibig sabihin ng yes, payag kami sa kagustuhan nila. At yung yung no, hindi kami payag. Dahil nagbotohan ng SDO at saka lupa. Ngayon, ang gusto namin noon, lupa. Kaya lang, dahil nagtatrabaho kami, tinatakot kami. Pag bumoto kami sa lupa, alis kami sa trabaho. Kung kaya, pumirma kami. Dahil stockholder daw kami. Ang masasabi ko, walang ibinigay na maganda sa amin yung stock, yung SDO. Kundi, yun nga, sinasabi ko, unti-unti kaming ginugupo sa aming kabuhayan ng mga Cojuangco sa paglilinlang. Alam kong SDO, pero hindi ko alam kung anong kaulugan ng SDO. Basta pinapirma lang kami doon. Hindi naman nila sinabi kung anong kaulugan ng SDO. Hindi naman pinabasa, basta pinapirma lang kami. Yun ang pagkakamali namin. Isang kapirasong papel lang ang kanilang natanggap. Nagsasabing sila ay stockholder na ng Hacienda Luisita. Ngunit halos maagnas na ang mga letrang nakasulat sa papel. Pero wala pa ring lupa. Mga stockholders na walang kita kapag hindi nagtrabaho. Mga stockholders na kumakalam ang sikmura dahil sa kakarampot na sahod. Noong time na yon, ang pinapaliwanag sa amin yung management, pagka nanalo yung yes, ibig sabihin yun, gusto namin yung stockholder, yung SDO. Hanggang dumating nga yung punto na yon, nanalo nga yung yes, naging stockholder kami. Na yung punto pala yun, hindi namin alam na yung kapupuntan pa lang namin ay kapahamakan. Sa isang araw ay sumasahod ng 164 pesos at 50 centavos ang isang magsasaka. Kung saan ang matitira ay 9 pesos at 50 centavos kapag binawasan ng mga kaltas at utang. Tanong ng mga magsasaka, paano pa kami mabubuhay? Ano pa ang aming pag-asa? Ginagawa namin ang makakaya namin. Dahil wala ng trabaho doon sa loob ng Hacienda Luisita, lumalabas kami, nakikipaglabada, nakikisama sa mga bahay-bahay para parang katulong sa bahay. Ganon ang ginagawa namin. Kumakain na lang kami ng kamuti, at saka kumukuha kami ng suso sa ibang barangay. Nagbabike pa kami. Kalayo-layo noon, nahihirapan pa kami. Pagdating sa barangay namin, binebenta namin yung suso kahit wala sa halaga para meron lang kaming pambiling pagkain. Ayon pa sa mga magsasaka, parang hindi pa nakontento ang mga Cojuangco Aquino sa lalim ng kanilang kinasadlakan. Kulang na lang singilin na ng mga Cojuangco Aquino pati buhay nila dahil lamang sa kasakiman sa lupa.